Isa sa mga problemang kinakaharap natin ng ating bansa, mga kapatid, is yung problema sa agawan ng teritoryo. Bukod sa mga korap, bukod sa mga magnanakaw sa ating bansa, mga tol, isa sa mga hindi natin kailangan bitawan ng pansin, ng tingin, mga tol, is yung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea na kung saan, mga tol, nababaliktad tayo. Tayo yung lumalabas na nanghaharas, tayo yung lumalabas na nagpo-provoke, tayo yung lumalabas na troublemaker at gumagawa ng mga kaguluhan dito. So pag-uusapan natin itong laman ng video ni BRP Sierra Madre, mga tol. Hinihikayat ko kayong lahat na baka hindi pa kayo nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Ayan, nakalagay po ang pangalan ng kanyang YouTube channel, BRP Sierra Madre. Ayan, ito'y para sa ating lahat, no? Dahil kung kayo, mga kapatid, ay interested na mapanagot yung mga magnanakaw dito sa ating bansa, well, kailangan natin yan para matugunan, para hindi na rin mawalan ng budget pa itong ating sandatahan. Di ba? Kasi napupunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw eh. Pero para mas lumakas ang sandatahan natin, mga tol, is kailangan talagang mawala yung ugat ng problema. Pero habang inihintay natin dumating ang pagkakataong yon, mga tol, hindi ko alam kung magagawa ni President Marcos yan. Hindi ko alam, mga kapatid, hindi natin alam kung magagawa niyang maipakulong sa loob pa ng lalalabi niyang 3 taon na pamumuno bilang presidente. Hindi natin alam kung magagawa niyang maipakulong, mga tol, yung mga naituturo na mga magnanakaw sa ating bansa. Abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari. Pero mga kapatid, pag-usapan muna natin to. Harass, deny, normalize a week in the West Philippine Sea. Kumbaga, parang isang linggong buhay dito sa West Philippine Sea. Pangharas, pagde-deny, katulad ng sinasabi natin kanina, matapos nila tayong harasin, binabaliktad tayo daw ang nangaharas. Dine-deny nila yon at ginagawa nilang normal yung mga ganyang mga pangyayari. Sabi rito, mga tol, sa ating panonoorin, this week's pattern was clear, malinaw. 2 Chinese warships shadowed Allied drills near Bajo de Masinloc. 20 militia vessels crowded contested waters. Beijing issued a so-called safety advisory, painting the Philippines as unsafe and even warned Manila not to play with fire after trade visit by Taiwan's foreign minister. None of these are isolated. Together, they form a deliberate playbook of pressure. The Philippines is not without law or dignity. The 2016 Hague ruling already affirmed our sovereign rights under UNCLOS, mga tol. Our Navy and Coast Guard continue to stand watch and our partners train with us to uphold the rules-based order. Yun naman talaga, mga kapatid, ang angkla natin eh. Pinangahawakan natin eh. Yung rules-based order na yun eh. Habang ang kalaban natin dito, mga tol, is nagsasariling bansa, nagpapatupad ng sarili lang nilang kagustuhan. Na nagbe-benefit din naman ay yung sarili lang din nila. The PRP Sierra Madre still stands, weathered by unyielding, a sentinel of Filipino courage, see pattern, share the truth, defend what is ours. So panoorin natin to, mga tol, pag-usapan natin. Pressure builds on the waves and in our feeds. But behind every ship and every post, there's a story someone wants us to believe. Yeah. This week, Chinese warships shadowed Allied drills near Bajo de Masinloc. The AFP reported 20 Chinese maritime militia vessels in the West Philippine Sea. Beijing pushed a safety advisory painting the Philippines as unsafe. China Biruin mo, hindi daw ligtas, mga tol, sa Pilipinas. Sabing ganon, mga tol. Lalo pa kaya ngayon, di ba? Naibalita tayo sa buong mundo yung nangyaring rally nitong nakaraan, mga tol. Di ba? Yung nangyaring panggugulo ng mga kabataan doon. Lalo pa kaya ngayon, mga tol. Ano pa kaya ang sasabihin nila? Well, eto kasing mga ganitong tagpo, mga tol, dito sa Pilipinas, problema sa politika, nag-aaway-away yung iba't ibang partido, yung mga taga-suporta. Kasi doon din sa rally, mga tol, na nangyari nitong nakaraan na nagkatagpo yung pro Duterte at pro Marcos. Nag-away sila, mga tol. Nagkagulo sila. Hindi naman kasing lala, no, nung nangyari doon sa Menjola, mga tol. Pero yung mga ganong tagpo, mga kapatid, sino yung nagbe-benefit? Sa tingin ninyo, sino yung nagbe-benefit? Diba? O pwede kayo mag-comment sa ibaba. Sino yung tuwang-tuwa sa mga nangyayaring ganyan?
'Diba? Kasi mga tol, merong mga tao o merong mga nilalang dito sa ating daigdig na yun talaga ang plano nila kasi kailangan muna nilang guluhin ng sambayan ng Pilipino para mapahina yung pundasyon, no? Gagawin nila ang lahat para ang mga mamamayang Pilipino is tuluyan mawala na ng tiwala dito sa ating gobyerno. Well, hindi ko rin naman din masisisi ang ating mga kababayan dahil sobrang bagal umusad ng hustisya ng katarungan dito. Napakaraming hearings, wala naman nangyayari. Ang dami ng ebidensyang nagtuturo doon sa mga magnanakaw pero hindi pa rin na naaresto. Kailangan pa daw nila ng kailangan pang marami pang ebidensya. Tapos at the same time nakikita natin mga tol kung sino yung mga nagtatakipan, kung sino yung mga may mga pinagtatakpan. Yung mga hindi karapat dapat sa posisyon, sila yung mga nakaupo dyan kahit di naman abogado, di ba? Nagmamagaling-magaling dyan. Yan ang problema mga tol, kaya nabibwisit na rin yung ating mga mamamayan eh. Pero yun ng paraan eh. Para magtagumpay lalo yung may mga masasamang balak. Ang dami nating kalaban, di ba? Sa totoo lang mga tol. Tapos eto pa, kailangan nating harapin yung problema na nangyayari dito sa West Philippine Sea. China also protested a trade-focused visit by Taiwan's foreign minister and warned Manila not to play with fire. Favorite word nila yan eh, favorite, not to play with fire. During multilateral drills with the Philippines, the US, Canada, and Australia, 2 Chinese warships shadowed near Bajo de Masinloc. Our Navy called it what it is, malign influence ops. Yeah. Beijing called it lawful patrols and blamed foreign militarization. Alam niyo yung sinasabi ng Beijing na lawful patrols. Doon pa lang sa word na lawful, isa na yun sa mga bagay na hindi natin kailangan paniwalaan o dapat paniwalaan. Kasi kailanman hindi magiging lawful o sang-ayon sa batas o naaayon sa batas. Kung in the first place mga tol, labag na sa batas yung pamamalagi mo dyan. Paano mo masasabing lawful patrol? Diba? Paano mo masasabing lawful patrol na nagpapatrol ka sa isang lugar na wala ka namang karapatang pagpatrolan? Diba? Kahit nga halimbawa sa isang mga sa lugar, diba yung mga alagad ng batas, may Pulis Makati, Pulis Mandaluyong. Yung Pulis Mandaluyong mga tol, wala silang karapatan para magpatrol sa Makati kasi hindi na nila sakop ng jurisdiction nila yon. At yung mga Pulis Makati, wala silang karapatan magpatrol dito sa Mandaluyong kasi wala na rin yun sa kanilang nasasakupan. Kahit sabihin nating lawful, di ba? Sang-ayon sa batas na nagpapatrol ang mga kapulisan, pero dapat dun lang sa vicinity mo, dun lang sa nasasakop mo. Ganon din dito mga tol. Paano masasabi ng China ng lawful patrol? Hindi na naman parte yan ng teritoryo nila. Sa Pilipinas na yan. I-easy na yan ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, hindi natin dapat paniwalaan yung lawful patrol na yon. Papatrol kayo, bumalik kayo dun sa inyo, dun kayo magpatrol. Sa Pilipinas na to. Pilipinas na bahala rito, di ba? Etong sinasagawa ng Pilipinas ng mga joint maritime cooperation activity, karapatan ng Pilipinas yan bilang sariling bansa, bilang independent sovereign country. Diba karapatan namin na magkaroon kami ng mga kaalyadong bansa at hindi naman kami tumatawid beyond doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Andirito lang kami sa amin, kayo nga yung dayo eh. Kayo nga yung nagpupunta rito, hindi naman kayo invited eh. Kukulit eh, no? Harassment at sea, denial in words. Tas in denial pa sila, di ba? China's safety advisory sounded like concern but worked like propaganda. Tama. Kunyari concern pero propaganda. O katulad na lamang mga tol nung balak nilang itayo dito sa Scarborough Shoal. Diba? Gusto daw nila magtayo ng nature reserve. Kung titignan mo ba, concern sa kalikasan para ma-preserve nila yung mother nature. Pero sa katotohanan lang mga tol, maraming ulit na nilang ginawa yan. Diba? Sinabi na nga ni retired Associate Justice Carpio diba? Nung mga dati pa nagtayo ang China ng ganito, shelter lang kuno. Nagtayo sila ng ganito lang kuno. And later on mga tol, yung pupuntahan mo yung mga lugar na yon, isang napakalaki ng military base ng China.
So ganun din ang pinaplano nila rito sa Scarborough Shoal. Kunyari, nature reserve lang. Pero later on mga tol, isang military base na yan. Diba? Propaganda lang talaga. painting Manila as unsafe while masking intrusion. Filipinos saw through it, calling out the bully behind the warning. When Taiwan's foreign minister visited for trade, Beijing warned Manila not to play with fire. O, di ba? Bumisita lang for trade para sa personal reason. Kasi sabi nga ni Secretary Gibo, hindi naman official visit yung pagpunta rito nung nung Taiwan Foreign Minister eh. Wala ngang opisyal ng Pilipinas ang humarap dun eh. 'Di ba? Bakit nila pagbabawalan niya ng Pilipinas na tanggapin yun? Bakit? Pag-aari ba nila ang Pilipinas? Bakit nila tayo kinokontrol? 'Di ba? Foreign minister visited for trade, Beijing warned Manila not to play with fire. The aim, conflate economics with politics One China policy. Kaya nga hindi ko alam kung dapat ba tayong sumunod pa dyan eh. and test Philippine resolve. Put it together and the pattern repeats, harass at sea, deny in narratives, normalize presence, undermine alliances, and soften the blow with cultural or safety claims. Yan na yung China's playbook. Paulit-ulit yan mga tol. Diba? Sasabihin nila sila isang peace-loving country. Pero in reality, nangaharas sila sa dagat. Diba? Dinedenay nila yung kanilang naratibo. Sinasabi nila Pilipinas mga tol ang nangaharas. Pilipinas ang gumagawa, nagpo-provoke at gumagawa ng kaguluhan. Troublemaker. Gumagawa daw ng danger sa dagat. Diba? Nino-normalize nila yung presence nila para masabi nilang teritoryo talaga nila to. Kahit na yan ay labag sa international law. Walang naniniwala sa kanila, hindi pinapaniwalaan yan ng international community. Labag sila sa UNCLOS pero andun pa rin yung kanilang presensya dito mismo sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Diba? Binabaliwala nila o sinasabi nilang walang karapatan dapat ang Pilipinas na maghikayat ng iba't ibang mga bansa. Yung mga kaalyado natin, alliance natin mga tol, no? Hindi nila gusto yan, tinututulan nila yan. Tapos eto na, cultural or safety claims. Eto na mga kapatid, paulit-ulit nilang ginagawa yan. Yun talaga yung kanilang taktika. It is pressure wrapped in reassurance, coercion disguised as stability. The West Philippine Sea is not just a map debate, it is food on the table. Tama. It is safe trips home. Tama. It is the inheritance of our children. Tama. When we see the pattern, we don't panic. We prepare. We stand with law, with partners who respect it, and with each other. Kahit na sangayon tayo sa batas, kahit na tinitindigan natin yung batas, kailangan pa rin natin talaga maghanda. Kailangan nating paghandaan yan mga tol. Sabi nga nung di ba, nung sa Amerika ba yun? O tama, sabi nga, if you want peace, you must prepare for war. Kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan maging handa tayo sa gera. Sabing ganun mga tol Kasi mga tol, yung kapayapaan ay hindi yan nakukuha ng libre. May bayad yan. Kailangan din nating protektahan. Diba? May bayad mga tol ang kapayapaan, hindi libre yan. Kung inaakala ng iba, libre lang naman maging safe, maging payapa, hindi. May bayad yan. Kahit sa normal nating buhay mga tol, gusto mo ng kapayapaan ng kaisipan, mag-invest ka sa mga insurance, mag-invest ka sa mga bagay na ganyan, mag-ipon ka. Kasi for future self mo yan, binabayaran mo sarili mo. Para pag dumating ang panahon, na katulad ngayon tigbagyo, yung iba, diba, nasa kalsada pa rin naghahanap buhay. Ikaw kahit nasa loob ka lang ng bahay mo, nagne-Netflix and chill, alam mong may makakain ka kasi may savings ka. Kaya pa isip mo, diba? Tanong, libre ba yun? Hindi. Binayaran mo yun ng mga sakripisyo mo nung mga nakaraang panahon na habang yung iba todo gastos, ikaw nagsisave ka. So ganun din dito mga tol sa ating bansa. Gusto natin ng kapayapaan, kailangan natin mag-invest ng ating mga sandata para sa sandatahan natin. Kailangan nating palakasin yung ating puwersa. Diba? Sana magtulungan yung mga nakaupo sa gobyerno. Huwag na nilang questionin. Diba? Ang dami kasing mga panggap na nagmamahal sa bayan natin pero kanya-kanya naman silang may hidden agenda, no? The BRP Sierra Madre still stands, weathered but unyielding.
a sentinel of Filipino courage. See the pattern, share the truth, defend what is ours. Yan, ipagtanggol natin kung ano talaga yung sa atin. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa video na ating napanood? Comment na lamang po kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.